In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market, lalo na sa US. Imagine, after more than 10 years na puno ng gulo, puro gray area, puro takot kung security ba o commodity ba ang isang crypto. Ngayon, naglabas ang US SEC ng unang beses na definitions kung ano-ano ang klase ng crypto asset at paano sila titingnan sa mata ng batas. Hindi pa ito full rule na may bigat kagaya ng final regulations, pero malaking signal ito at mas lalo pang big deal kasi kasama nila ang CFTC, yung agency na humahawak sa commodities. Ibig sabihin, may direksyon na at may chance na mas luminaw na ang rules. At kung interesado ka sa ganitong mga content, mag-subscribe ka lang dito sa ating channel and hit the notification bell. Kasi itong update na to, pwedeng makaapekto sa mga tokens, exchange, airdrops, staking at pati sa future ng crypto business sa US. First, ano ba yung nangyari? Naglabas ang SEC ng interpretive guidance, ibig sabihin parang official explanation kung paano nila i-interpret ang crypto under federal security law. Hindi pa siya formal rule, pero ito yung guide na gagamitin nila habang papunta sila sa mas malaking rulemaking. At ayon sa chairman nila na si Paul Atkins, after more than a decade of uncertainty, ang goal nito ay bigyan ng market participants ng mas clear na understanding kung paano tinitreat ng SEC ang crypto assets. At sa guidance na ito, may stand si Atkins na dati hindi inaamin ng old leadership, most crypto assets are not themselves securities. Big statement yan kasi yung dating vibes ng SEC, parang lahat pwedeng i-consider na security depende sa case. Ngayon, may attempt silang gumawa ng token taxonomy, parang classification system para alam ng builders at investors kung saan lulugar. Tapos may isa pang malaking clue, sinabi rin na magla-launch sila ng formal rulemaking process in a week or two at may proposal daw na more than 400 pages at kabilang sa ilalagay doon yung tinatawag nilang innovation exemption para sa crypto firms. Sa madaling salita, may plano silang bigyan ng room ang innovation pero syempre may rules pa rin kaya yung guidance ngayon parang unang hakbang tapos susunod yung mas detalyadong rules. Ngayon, ano yung pinaka-core ng guidance? Sinubukan nilang i-define ang iba't ibang uri ng crypto tokens at nilatag nila yung legal perspective kung paano ito ika-classify. Ang general idea, may 4 na categories na tinitingnan nila sa taxonomy. Tapos, ang key statement, isang crypto asset class lang ang malinaw na subject sa security law, yung tinatawag nilang digital securities. At ano yung digital securities? Basically, traditional securities pero nasa bagong tech format. Kumbaga, yung security pa rin kahit tokenized lang siya. At ito yung mahalagang nuance. Kahit yung investment contracts na considered securities, hindi raw ibig sabihin forever securities na sila. Pwedeng magtapos yon status na yon kapag natapos na yung promise or representation ng issuer. At kapag hindi na nag-e-exist yung condition na nagpapalabas na investment contract siya. So may concept na hindi permanent ang label, depende sa stage at reality ng project. Ano naman yung rule kung kailan nagiging security ang isang digital asset? Sinabi sa guidance na nagiging security siya kapag inoffer siya as investment sa common enterprise na may promise ng profits. At yung profits, nakadepende sa efforts ng management. Sa madaling paliwanag, kung binenta sa iyo yung token na parang mag-i-invest ka dito, kami ang gagawa ng trabaho, kikita ka. Malakas ang chance na pasok siya sa securities territory. Pero kung hindi ganyan ang setup, mas malaki ang chance na hindi siya security. Ngayon, bukod sa digital securities, ano pa yung gusto nilang i-define? Kasama sa guidance ang digital commodities, digital collectibles, digital tools, stable coins at digital securities. And yes, sinama rin nila ang clarification kung paano tatratuhin ang airdrops, protocol mining, protocol staking at pati yung wrapping ng non-security crypto assets. Malaking bagay yan kasi maraming projects ang nakadepende sa airdrops at staking. At malinaw din na sinasabi ng SEC, yung reach nila sa digital securities hindi kasama ang airdrops, protocol staking at protocol mining. Meaning, hindi lahat ng crypto activity automatic na SEC problem. Tapos may statement din mula sa CFTC side, sinabi ng chairman nila na matagal nang naghihintay ang American builders at innovators ng clear guidance. At sinabi rin nila na pareho silang pipirma sa taxonomy as part of push toward harmonization. Meaning SEC at CFTC gusto nilang magka-align ng rules nila para hindi magulo
at hindi pa iba-ibang interpretation. At ang message nila, time to build in the United States. Malakas na signal yan sa industry. Pero may reality check din. Sabi ni Atkins, yung ginagawa ngayon ng SEC ay interpretation at policy direction. Pero kung gusto mo ng permanence, kailangan pa rin ng batas na manggagaling sa Kongreso. Ibig sabihin yung legislation na ginagawa ngayon, yun ang maggagaranti na hindi basta-basta babaliktad ang policy kapag nagpalit ulit ng administration. Kaya kahit pro-crypto ang guidance, malaking factor pa rin kung papasa ba ang comprehensive bill. Kaya importante ang malinaw na Clarity Act. May rumor ngayon na may tentative deal na raw na nabubuo between the White House at lawmakers tungkol sa stablecoin yield. Ito yung pinakamalaking pain point na nagpapastol sa Clarity Bill. Ang issue simple, pwede ba magbigay ng yield ang stablecoin sa holders? Ang banks ay takot kasi baka magkaroon ng deposit flight. Kasi sa bank deposits, ang yield sobrang baba, usually below 1%. Tapos kung stablecoins, biglang mag-o-offer ng mas mataas, baka lumipat nga naman ang pera ng tao sa stablecoins. Kaya takot sila na mawawala ang market share nila. Ayon sa report, may agreement in principle daw ang ilang senators at ang idea ipagbawal ang stablecoin yield sa passive balance. Meaning, kung basta nakapark lang, bawal ang yield. Pero hindi pa klaro ang details at sinasabi rin na kailangan pang i-vet ng crypto industry bago ma-finalize. May mga lawmakers na nagsasabing malapit na at may expectation na within next few days may material deal. Pero again, hindi pa final. May spokesperson din na nagsasabing inaayos pa nila yung ethics language sa bill, kaya maraming moving part. And na-stall talaga ito noong January dahil may malalaking players tulad ng Coinbase na nag-pullback ng support. Reason nila, may provisions na pwedeng pumigil sa growth ng DeFi, mag-ban ng stablecoin yield at mag-limit sa tokenized real-world assets. Kaya lumaki ang friction at naging mas mabagal ang progress. Pero may interesting counterpoint mula sa White House Digital Assets Advisory side. Sinasabi nila na overblown daw ang takot ng banks. In fact, kung illegalize at i-regulate ang yield-bearing stablecoins, posibleng pumasok pa raw ang fresh capital sa US banking industry. It means, hindi lahat naniniwala sa deposit flight panic. Kaya ngayon, negotiation talaga ang nangyayari. Ngayon, pag-usapan naman natin si Bitcoin na namamalagi sa 70,000 habang tumataas ang inflation fears. Kasi si Bitcoin mabilis na na-reject mula sa 76,000 range high tapos nag-sell off below 70,000 at naglabas ng concern ang ilang traders na baka bottom is not in. May isang market technician na nagsasabing may bearish wedge pattern na parang nangyari na rin mula December 2025 to early January 2026. At kung mabasag yung lower boundary, posibleng move daw toward 52,000. Hindi ito certainty pero warning kung mag-fail ang support. Sinabi rin na si Bitcoin kailangan i-respect yung year-long average as part ng chop at paghanap ng base. At may senaryo pa na yung pattern pwedeng maging rising wedge. Usually bearish habang tinatangka i-test yung 73,000 hanggang 76,000. So in short, kahit bumabalik-balik si Bitcoin sa 70,000, hindi pa stable ang structure kaya sensitive ang market. Bakit dumudula si Bitcoin kasabay ng stocks? Dahil sa sharp selling sa US stocks driven by concerns sa crude oil price at cost ng war. At kung paano tatamaan ang inflation. May isang macro commentary na nagsasabing ngayon nakikita ng market ang 50% chance ng US Fed rate hike by end of 2026. Imagine ang expectation dati rate cuts. Ngayon may chance na rate hike. Kapag nangyari ang shift sa expectation, tumataas ang pressure sa risk assets kaya damay si Bitcoin. At sa option side, may observation na si Bitcoin nag-reintegrate sa range after short-lived deviation above 75,000 at yung short gamma area sa 75,000 na unwind na, meaning humina yung breakout momentum and range conditions returning. Kaya kahit may quick spikes, bumabalik pa rin sa chop mode. So kung titingnan natin yung price action dito sa daily ni Bitcoin, na-reject nga siya sa area ng 76,000. For me, it's a normal retracement after a liquidity sweep sa swing high. Although, may expectation ay sa area ng 78,000 pero nabitin dahil mas dumami ang mga sellers, dala na rin ng mga negative news. At ngayon, bumalik nga ito sa range. At kung mapapansin nyo, ang consolidation nito ay nagiging kahawig
na ng previous bear flag pattern. Downtrend channel still intact at yung posibilidad nga ng another leg down is still likely. At para hindi mangyari yon, kailangan ma-depend ni Bitcoin yung mga low area na yan. Kailangan niya mag-push ng another higher high at totally makawala sa range. Although breakout scenario is still possible, hindi may iwasan yon, pero yung market structure magbabago ng tuluyan kapag nakarating siya dito. Nasa downtrend pa din, pero investors and traders perspective will change. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.